Welcome to Samba. It's another great day to worship the Lord through dancing. Come on, join us live here at Jesus Coffee Cavite Page. Let's stay healthy and fit, body, soul, and spirit, together with Sister Isabel Lucid. Yes, good afternoon everyone. Welcome to Samba Dance. I am Sister Isabel. Come on, let's worship the Lord through dancing. Woo! Ang sayaw sa gabi't araw, pagbitaw-galaw, pagsambay sigaw. Ayan, good afternoon, magandang hapon. Welcome to our Samba. Isa na namang napakasayang Saturday at punong-puno ng salita ng ating Panginoon. At syempre, sabi nga sa word ni Lord, faith without action is dead. Kaya naman, sa isang buong linggo ay nakasama namin kayo sa OPM. At ngayon naman, dalangin ko na itag na natin yung mga friends natin, mga kamag-anak natin, para naman tayo ang magsasamba, magpupuri sa ating Panginoon. Susundin natin yung kanyang salita. Hindi lang puro salita, kundi merong kalakip na gawa para hindi natin dadayain ang ating mga sarili. Ayan, hello Sister Celine Rovillos. At syempre ang mga early bird natin, Mommy Beng, Sister Melody Padjo, at ang mga meron sariling watch party, Sister Cheng. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. And welcome to another Samba time. Dito lang, live at Jesus Coffee Cavite Church. Are you ready to worship the Lord? Woohoo! Thank you, Lord. Sister Engracia Omori. At syempre ngayong hapon na to, binabati natin ang nagsiselebrate ng kanyang birthday, Sister Ami Casimiro. Happy birthday! Thank you, Lord, for another great year sa buhay mo. Salamat sa Panginoon. Continue to be a faithful servant of our Lord Jesus Christ. Kaya naman, ayan, itag na natin yung mga kaibigan natin, kapamilya natin, para sa isa na namang napakasayang samba. At hindi lang yan, mamaya-maya, meron tayong zambalita. Balitang pangkalusugan, hatid sa inyo again ng Zamba Time at yung ating Zambarkada. Meron tayong online counseling. Maya-maya ay makikilala natin si Sister Mercy. Ayan, ano naman kaya ang kanyang struggle at hayaan natin ang salita ng ating Panginoon ang sasagot at mag-a-advise sa kanya. Thank you, Lord! Alam ko, huwag na natin patagalan. Tita Ami, nanonood ka. Tumayo tayong lahat, tayong manalangin, magpuri sa ating Panginoon. At kung hindi naman, meron kang sakit sa tuhod, alam mo, pagagalingin ka na ni Lord right now in the name of Jesus. Tayo ka, iwagayway mo yung kamay mo, at naniniwala ko, merong pangako na pinangahawakan ka ngayon. Katulad na lang nung ating wait lang, hinaan ko lang ang ating background music. Ayan, katulad na lang ng ating kapatid na si Abraham na talaga namang pinangakuan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong lahi. At alam mo ba, yung promise na yon, hindi lang manatiling pangako. Yung pananampalataya niya na matutupad yung pangako na yon, hindi lang siya nanampalataya sa isip, hindi lang siya nanampalataya dun sa salita na nananampalataya ako. I have faith sa ating Panginoon, hindi. Nilakipan niya ito ng gawa dahil sabi dun sa salita niya, lubos siyang naniwala na tuluyan talaga ang Diyos ay itutuparin ang pangako. Kaya naman, hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalong tumibay ang pananampalataya ni Abraham. At yung pananampalataya na yun, kapatid, nagresulta sa pagpuri sa ating Panginoon. Alam ko yung mga nanonood, mga worshiper ni Lord, congratulations, dahil alam ko, kaya nilaan mo yung oras na to. Dahil hindi ka lang basta nananampalataya at hindi mo lang basta pinangahawakan ang salita ng ating Panginoon. Ito'y nagre-resulta dun sa pagpuri natin sa Kanya. Kaya mga worshiper ni Lord, tawagin na, itag na mga kaibigan natin, kapamilya, sama-sama tayong magpuri, magtiwala na ang Diyos ay tutupad sa Kanyang mga pangako. Amen! Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong hapon na to, Lord, salamat sa pagsama mo sa amin. Ang presensya mo ay nasa amin, Lord God. Nasaan man kami naroroon, Panginoon, sinasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Lord. Salamat sa mga pangako mo, Lord. Tutuparin mo ito sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, dahil dyan, Lord, it will result to worship you, Lord, to praise your name, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Ngayong hapon na to, kasama ka namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Thank you, Lord. Itag na, Sister Kristen. Receive your healing in the name of Jesus. Sister Tess Gomez, good afternoon. Ayan, hindi ko napapatagalin. Sasamba na tayo. Magpupuri na tayo sa ating Panginoon. Panghawakan yung pangako at yung pangako na yon magre-resulta yun sa pagpuri natin sa ating Panginoon kung tayo naniniwala. Natutuparin niya ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Tara na! Let's dance! Let's worship the Lord! Dahil sa Kanya, alam mo, meron tayong katagumpayan. Dahil sa mga pangako ni Lord, meron tayong pag-asang buhay na isang araw, pagdating niya, tayo'y sama-sama sa langit magpupuri. Amen! Sayaw-sayaw! Pag-asa buhay ko sa iyo nataguan. Come on, church! Dito sa mundong puno ng katuluhan. Hallelujah! Tinawag mo ako mula sa diliman. Patungo sa iyong walang hanggang kaharian, sa iyong liwanag. Woo! Meron tayong bagong sayaw na naman kay Lord. Abangan natin mamaya. Sing! Dahil sa'yo, nakakal ko, pagpapala pangako mo, inubos mo ng iyong dugo, pinalaya, binago mo, Panginoon, Jesucristo. Salamat sa liwanag mo, itatanghal ko, pangalan mo, buong buhay magpupuri sa'yo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Galaw-galaw para sa ating Panginoon. Katulad ni Abraham, lalo siyang naniwala na nampalataya sa Lord, nagresulta sa pagpuri. Ikaw ang pastor na hindi mag-iwan. Sa piling mo ako'y di kukulang. Ako ay hihimlay sa mainam ng pastulang. Come on, church! Sing! Aakayin mo sa tahimik na balisa, sa iyong liwanag. Thank you, Lord. Dahil sa iyo, Lord, nagliliwanag kami sa iyong liwanag. Dahil sa iyo, napangtan ko, pagpapala pangako mo, pinubos mo ang iyong dugo, pinalaya, binago mo, Panginoon, Jesucristo. Salamat sa liwanag mo, itatanghal ko, pangalan mo, buong buhay magpupuri sa'yo, pagpapalain ang inyong bayan, kasaganahan sa inyong lahi, pagpapalain. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Itlay na namin to. Yes, nag-uumapaw. Woo! Pagpapalain ang inyong gawain. Yes. Mga kaaway, ipalulupin, pagpapalain sa lahat ng bagay. Yes, Lord. Ang inyong yaman, pararawihin. Dahil sa iyo, come on. Dahil sa iyo, nakamtan ko, pagpapala pangako mo, tinubos mo, binigbo mo, pinalaya, binago mo, Panginoon,
sabay mo magpuri kay Lord. Ipa-flash down yung mga lyrics natin. Sabayan mo kami sa pagkanta, pag-awit sa ating Panginoon. Yung mga kanta natin kay Lord, hindi dapat natin pagsawaan dahil ito'y kanyang mga salita. Thank you, Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy tayo sa pag-awit, sa pagsayaw. Sa mga bagong pasok, welcome mga worshiper ni Lord. Paano sinimulan na ating Panginoon sa ating mga buhay? Tatapusin niya ito sa pangalan ni Jesus. At meron tayong commercial break. Good news. Ayan, merong birthday gift. Ayan, dahil birthday daw ni Tita Ami, mamaya meron daw palaro yata si Tita Ami. Tita Ami, may palaro ka ba dyan? Tapusin natin ang takbuhin. Ready? Woo! Tatapusin ang takbuhin. Sa ating takbuhin, pasaning mabigat ay dapat nang iwasin. Kalimutan na natin pagkakasalang umipigil sa atin. Whoa, whoa. Makakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. Yes, Lord! Let's claim this! Worshiper the Lord! Sa araw na iyon, si Jesus ang siyang nagbibigay. Woo! Takbo! Tatapusin ang takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa iyo, Panginoon. Tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo. Whoa, whoa. Tatapusin ang takbuhin ko. Whoa, whoa. Ang buhay ni Kristo, naging tulad niya. Ang layunin ko sa mundo, hindi siya sumuko. Siya nagtiis para sa kaligtasan ko. Whoa, whoa. Sabay-sabay natin kuhain yung corona ng pagtatagumpay. Ang tango, ang corona ng pagtatagumpay. Excited na ba kayo dun sa araw na yun? Sa araw na yon, si Jesus ang siyang magbibigay. Kaya magpatuloy ka lang sa takbuhin sinimulan ni Lord sa buhay mo. O tatapusin, takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa iyo, Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, ang takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa iyo, Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo. Whoa, whoa. Tatapusin ang takbuhin ko. Whoa, whoa. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Kasama mo kami. Kasama ka namin, Panginoon. Tutulungan mo kami tapusin, Panginoon, ang takbuhin namin. Come on, church! Naniniwala ka, Lord. Matutupad ang mga pangako mo. Mabuhay sa iyong nakaraan. Di na mababago panahong nagaan. Tuloy siya takbuhin sa iyong harapan. Sa Diyos na walang hanggan. Huwag kang mabuhay sa iyong nakaraan. Di na magbabago panahong nagaan. Ngunit sa takbuhin sa iyong harapan. Sa Diyos na walang hanggan. Come on! Woo! Tatapusin, takbuhin ko. Itutuon ang aking mata sa iyo, Panginoon. Buong tiyagang magpapatuloy hanggang
na sinimula ng ating Panginoon sa mga buhay nating lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy tayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord, buhay. Kami ay may buhay dahil sa iyo, Panginoon. We are connected to the true vine. Kaya kami ay mamumunga ng marami. Hello, hello, hello. Welcome. Hindi natakot. Ano bang ikinakatakot natin? Kasama natin si Lord. Gasa ko sa iyo ngayon. Hindi mangangamba. Yes, Lord. Pagkat si Jesus ang kasama. Come on, church. Halika na. Halika na, purihin siya. Sa piling niya ay sasaya. Ipan mo na ang trompeta at isigaw ang hallelujah. Shout! Hallelujah! Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Yakap mo, Panginoon, damang-dama namin. Yakap mo'y damang-dama. Saan man ako mapunta. Salamat, Panginoon. Salita mo ang aking gabay. Liwanag ng aking buhay. Halika na, purihin siya. Sa piling niya ay sasaya. Ipan mo na ang trompeta at isigaw ang hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay tayo. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo. Kung siyang lumalapit, yayakapin ka ng mahigpit. Ang puso na'y umaapaw, manumbalik ka ang sinisigaw. Halika na, purihin siya. Sa piling niya ay sasaya. Ipan mo na ang trompeta at isigaw ang pangalan niya. Ipan mo na ang trompeta at isigaw ang pag-ibig niya. Ipan mo na ang trompeta at isigaw ang hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo. Yes, Lord, buhay kami. Buhay sa'yo.
iyo, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Sa lahat ng mga sumabay, ng mga worshiper ni Lord. Ayan, magkaroon na tayo ng water break habang papunta tayo sa Sambalita. Ayan, itag na natin yung mga kaibigan natin na pwedeng maging worshiper din ng ating Panginoon. Katulad nga nung shinare ko sa inyo kanina tungkol kay Abraham, pinangakuan siya ni Lord. Pero alam mo yung pangako ni Lord, nilakatan niya yun ng paggawa. Nagresulta yon, lalo siyang nanampalataya kahit na maraming imposible sa buhay nila. Matanda na sila, hindi na magkakaanak, baog pa yung kanyang asawa. Pero lalong tumibay yung pananampalataya dahil ang nangako sa kanila walang iba, hindi ang ating Panginoon. Kaya ito'y nagresulta sa papuri sa Panginoon. Meron ka bang pinangahawakang pangako ng ating Panginoon ngayon na inihintay mo na matupad mo sa buhay mo? Manampalataya, kapatid. At dalangin ko, ito'y magresulta na ikaw ay magpuri sa iyo sa ating Panginoon ngayong hapon na ito. Kaya i-receive mo na yung pangako ng ating Panginoon. Tanggapin mo na yan. Matutupad yan sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy tayo. Ngayon naman ay ibabalita natin ang balitang pangkalusugan hatid sa inyo ng Samba Time. Ano na naman kaya ang prutas natin ngayon na talaga naman may mga hidden benefits. At syempre, ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, ano ba yan? Type nyo nga kung ano yan. Ayan, ang unang makapag-type mananalo. Ayan, ang ating sambalitang pangkalusugan ay, eto, ano kaya ang mga hidden health benefits nitong mansanas? Alam mo, sabi dun sa ni Professor Chong Yong Lee, diba, may pagre-research. Alam mo yung apple, it's anti-allergenic, anti-carcinogenic, ayan, anti-inflammatory, ano ba carcinogenic? Anti-cancer po yun. Anti-inflammatory, antiviral, antioxidants. Sabi dito, fresh apples has oxidant activity greater than the effect of vitamin C. Alam mo, pag kinain natin just 100 grams ng apple kasama yung kanyang balat, para na tayong uminom ng vitamin C na 1,500 milligrams. Kaya mga kapatid, pag kumain kayo ng apple, tandaan nyo, huwag nyong babalatan. Kasi rich in vitamin C. Ayan. Alam nyo ba, ang apple din, tumutulong siya para mag-lose tayo ng weight. Dahil yung apple ay merong pectin. Ayan. Ano ba yung pectin? Ito yung fiber that keeps yung ating stomach na lagi tayong busog. Feeling fuller tayo for the longer period of time. Kaya naman, yung mga kailangan mag-lose ng weight dyan, alam mo nyo, mag-apple kayo. It also cleans our teeth. Dahil nga, alam mo, nagpo-promote to, yung apple, nagpo-promote siya ng saliva production, which prevent plaque. Ayan, ano ba yung plaque? Ito yung mga stain dun sa mga ngipin natin pag umiinom tayo ng mga coffee, ng mga tea. Ayan. Kaya kumain tayo ng apple para manatiling malusog ang ating mga ngipin. Ayan, help to lose weight, cleans the teeth, and also it boosts the immunity. Ano pa? It also help to yung ating memory. Ayan, lalong ma-enhance yung ating memory booster din siya. Ayan, apple reduce the aging of our brain. Kaya naman, yung ating brain ay laging naaalala. Kaya yung mga hindi na kayo naaalala, bigyan nyo sila ng apple para maalala na kayo. Ayun, di ba? And also, ayan yung apple, ayun yung mga health benefits ng mansanas. Kaya i-add to cart nyo na itong apple na ito. Ayan, email nyo na ang apple na ito. Ayan, thank you Lord. Mami Beng, sa patuloy na pagtatag ng mga friends natin na pwede rin maging worshiper ng ating Panginoon sa pakikinig ng salita. Samahan natin ang gawa. At alam nyo ba, sabi din sa Song of Solomon, sabi dito, strengthen me with raisin, refresh me with apples. Alam mo, pag stress ka na, kailangan kumain ka ng mansanas kasi nakakapag-refresh ito. Mga kapatid, mga kasamba, ayan ang mga health benefits ng apple. Ayan, kagat muna tayo ng apple para, napakasarap, napakatamis. Thank you, Lord. Gusto nyo ma-refresh? Mula yung stress ng buhay? Sabi, apple, sabi ng word ni Lord sa Songs of Solomon, nakakapag-refresh ang apple. Kaya tuloy-tuloy tayo mga kasamba, patuloy nating awitan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsasayaw. Sambahin natin siya sa pagsasayaw at pag-awit.
Thank you for the health advice. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Tess Gomez. Ayan. Tuloy-tuloy tayo. Gusto kong magpasalamat sa mga nag-PPM sa atin patuloy na nagbe-message, personal message sa atin na ang ating Zamba ay nakakatulong sa kanila. Yung ating mga sambalita, nagbibigay ng health benefits at syempre, lalong-lalo na yung ating sambarkada na talaga namang pinaka-aabangan. Mamaya makikilala na naman na tayo si Sister Mercy. At sasagutin ng salita ng ating Panginoon yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya naman kahit na 15,000 lang tayo ngayon, tuloy-tuloy ang panonood ng mga di live na viewers natin dahil after ng work, after ng mga ginagawa nila bilang nanay, ay nanonood at nagwo-worship din sila sa ating Panginoon sa Zamba. Ayan, amen. Tuloy-tuloy tayo. Sumamba sa ating Panginoon at awitin natin to. Namiss ko tong sayaw na to. Namiss ko tong awit ng ating Panginoon na to. Yung dakilang manunubos. Namiss nyo rin ba? Sige, type nyo nga dyan, amen. At sabay-sabay nating sayawin ang dakilang manunubos. Alam niyo, merong Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. We are all destined to go to hell. Pero salamat sa ating Panginoon dahil tinubos niya tayo sa kasalanan at sa tiyak na kamatayan. At salamat sa ating Panginoon sa ginawa niya sa krus. Thank you, Lord. At gusto ko rin imbitahin ang mga worshiper ni Lord, ang mga kapatid natin this coming December 20. Tayo live na sasamba sa ating Panginoon. Samahan nyo kami. We have physical gathering this coming December 20. Magpa-register na tayo ngayon. Siyempre, meron tayong mga guidelines and protocols na dapat nating sundin, lalo na sa paglabas natin yun. At, siyempre, pag nag-register kayo, isi-share namin sa inyo kung ano-ano yung mga yon. At gusto namin kayong makita, makasayaw, in person. Ayan, sana ba yun? Ayan, nawala ang ating dakilang manunubos na pindot. Thank you, Lord. Umulit. Ayan, dito na tayo. Sister Grace, tumayo ka dyan. Sayawin natin tong dakilang manunubos. Hindi dapat natin pagsawaan ang mga awitin natin dito dahil ito yung mga salita ng ating Panginoon. Namnamin natin at isabuhay natin ang mga salita ni Lord. Kaya thank you, Lord. Sayawin na natin. Ito din na natin to para sa ating Panginoon. Ayan, nawala. Bakit ayaw yatang pasayaw sa akin ng dakilang manunubos? Ayan, thank you, Lord. Sa ating kasalanan, buhay na walang bahid ng anumang karumihan. Sino ang mag-aalis ng ating kahihiyan? Si Lord lang. Hindi naiisipin ang sariling kapakanan. Kalikasan niya ay Diyos, dakilang manunubos. Jesus, Panginoong buhay kailan pa man. Sa krus, nalupig mo ang kamatayan. Come on, church! Wala nang hihigit pa sa'yo. Sa muling pagkabuhay mo. Wala nang hihigit dun sa kapangyarihan din ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At parehong kapangyarihan din ang nasa atin ngayon. Sino ang maghahanap sa tupang naliligaw? Thank you, Lord. Basta walang iiwan hanggang ito'y matagpuan. Hirap ay tiniis upang sumpa ay wakasan. Handog niya ang dugong walang kapintasan. Kalikasan niya ay Diyos, dakilang manunubos. Come on, church! Woo! 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 Jesus, Panginoong buhay kailan pa man. Sa krus, nalupig mo ang kamatayan. Wala nang hihigit pa sa'yo. Sa muling pagkabuhay mo.
muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mayroong pag-asa na tayo muli ding mamuhay. Woo! Kaya naman, lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sakit, lumuhod ka ngayon in the name of Jesus. Lord, sa iyong pangalan, makapangyarihan, Panginoon ka ng lahat. Tagumpay mo'y walang hanggan. Let's declare this, lahat ay luluhod. Lord, sa iyong pangalan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng lahat. Tagumpay mo'y walang hanggan. Come on, church! Tagumpay mo'y walang hanggan. Woo-hoo-hoo! Sigaw natin! Panginoong buhay kailan pa man, sa krus na lupig mo ang kamatayan. Wala nang hihigit pa sa'yo, wala nang hihigit sa muling pagkabuhay mo. Jesus! Jesus! Panginoong kailan pa man, sa krus na lupig mo ang kamatayan. Sigaw natin, wala nang hihigit pa sa'yo, sa muling pagkabuhay mo. Wala nang hihigit pa sa'yo, sa muling pagkabuhay mo. Sa muling pagkabuhay mo. Salamat, Panginoon. Ito yung pag-asa namin. Muli kang nabuhay, muli din kaming mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. At sama-sama tayong sasamba sa Kanya pagdating natin sa langit. Kaya dito pala, practice na mga kapatid. Itag na ang mga worshiper ni Lord. This will be our last dance for today. Worship natin sa ating Panginoon bago nating awitin sa Kanya. Manatili ka. Sabi sa Kanyang salita, ang manatili sa akin at ako sa Kanya. Sabihin mo kung ano yung mga request mo kay Lord at gagawin niya yan in the name of Jesus. Amen. Dito the answered prayer, manatili tayo sa ating Panginoon. Mag-aalala. Yes, Lord, hindi kami mag-aalala. Kasama ka. Dumating man ang Diyos, magkasang ko'y lumos, tagumpay ko'y sa'yo. Come on! Hindi ako mangangamba, Hindi ako mangangamba. ang tulong niya ay nariyan. Yes, Lord, ang tulong mo nandyan na. Dumating man ang bagyo, ko'y Nakatayo. nakatayo. Saan tayo nakatayo? Fundasyong bato, Sabay-sabay tayo na sing. manatili ka at ika'y mamumuna. Si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, ano man ang problema, pagpapala ay naghihintay sa'yo. Woo! Andyan na ang pagpapala. So ni Lord, manatili ka. Manatili ka, manatili ka, Yes, Lord, mananatili kami sa piling mo, Lord God. manatili ka. Come on, church! Bumalik ka na sa bisig niya, Bumalik ka na sa bisig niya. ang nakaraan ay Limitin mo na yan, kapatid. pagpapatawad ay lubos, pahabagin ang Diyos, hindi na Ubos, hindi nauubos ang pasensya ng ating Panginoon sa atin. halika na at awitin siya, Halika na at awitan siya. mabuti ang kalooban niya, Mabuti ang kalooban niya. sabihin ang lungkot, hindi na Tatakot lumapit lang lang sa sa Diyos. Diyos. Lapit na tayo. Woo! Let's sing! Manatili ka At ika'y mamumuna. Si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka. Ano man ang problema, pagpapala na'y maghihintay sa'yo.
sino mang manatili kay Kristo. Ang salita mo ay itatanim sa puso, dala mo ito sa pagbabago. Sa buhay ko, sisigaw ang nawi, ihayag ang iyong kabutihan. Sa buong mundo'y maginiling ang ilaw, ibigay sa pangalan mo. Sigaw natin, manatili ka! Woo! Manatili ka at ika'y mamumunga. Si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, ano man ang problema, pagpapalan ay naghihintay sa'yo. Manatili ka at ika'y mamumunga. Si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, ano man ang problema, pagpapalan ay naghihintay sa'yo. Yes, kapatid! Manatili ka. Manatili ka lang. Andyan ang pagpapala ng ating Panginoon. Yes! Woo! Manatili ka. Manatili ka. Manatili ka. Yes! Salamat, Panginoon. Mananatili kami sa presensya mo, sa piling mo, Lord God. Dahil dito may kapahingahan at nag-aantay sa amin ang pagpapala na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagbigay. Kaya naman tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, sa ating Sambarkada. Ito na naman ang online counseling natin at ngayon, masasaksihan natin ang totoong istorya ng buhay at kung papaano sasagutin ang ating Panginoon. Type mo nga dyan, my heart is ready. Ayan, ano ba naman, anong relationship kaya ang matutunghayan natin ngayong hapon na to at hayaan natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi sa salita ng Lord, buhay at mabisa ang salita ni Lord. Kaya kung ano yung i-advise natin, oo, maganda dun sa base sa ating experience, pero higit na maganda, mabisa, punong-puno ng karunungan ang salita ng ating Panginoon. Kaya hindi ko napapatagalin. Tag all your friends, families, ngayong hapon na to. Dahil si Sister Mercy, alam niya, hindi actually si Sister Mercy ang nag-chat sa atin ngayong hapon na to. Yung kanyang kapatid ang may kakilala sa atin. Ang sabi dito, hello sis, may alam ka bang pinapaupahan na mura? Ayan, naghahanap na ng bahay. Bakit daw? Kasi yung kapatid ko gusto kong tulungan. Nakausap ko kasi siya at marami sa mga nakaraang araw, kinuwento niya sa akin yung mga nangyayari sa kanya at kung paano siya itinatrato ng kanyang biyenan. Kaya pati ang pagsasama nilang mag-asawa ay apektado. Ayan, itag nyo na yung mga my heart is ready. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Alam ko, ready na mga puso. Itag nyo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya, mga kaibigan nyo, relatives nyo, na may pinagdadaan ng ganito. O hindi man, makinig tayo baka soon. Makakatulong ito. Between mother-in-law and daughter-in-law, ayan. Kaya naman sa mundo, alam nyo, ginagawa na lang joke ito dahil ito'y totoong issue. Totoong nangyayari sa buhay ng mga tao, mga problema na talagang mahirap solusyonan. Ito yung relasyon ng biyenan sa manugang. Kaya nga sabi dito, halos magti 3 years na din silang kasal at may isang anak, di pa sila makabukod dahil kulang pa din sa budget. At nag-pandemic pa at nabawasan ang sweldo ng asawa niya. So sis, patulong naman sa panalangin sa kapatid ko at makakita na rin sila ng bahay na makabukod sila kahit daw magsimula sa maliit. Thank you Lord sis. Ano ba ang magiging advice mo dito? Ayan, salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kapatid. Alam nyo, hindi kayo sa amin nagtitiwala, hindi sa Jesus Comedy Church. Pero dahil nanghingi kayo ng advice, salita ng ating Panginoon ang ibibigay natin ngayong hapon. Alam mo, itago natin siya sa pangalang Sister Mercy, yung kapatid ng ating sisters, ayan, sister in Christ. Alam mo, nag-message sa atin, bago ang lahat, isa-shoutout ko lang ang aking favorite mother-in-law. Siyempre, favorite, nag-iisa lang. Thank you, Lord, dahil wala kaming mga ganyang issue at talaga naman, close kami ni Mami Ading. Shoutout sa aking mother-in-law.
I love you, Mami. Ayan, for real ha, walang plastikan. Talagang close kami ni Mami Adi. Thank you, Lord, sa grasya ni Lord dahil walang mga gantong issue sa pamilya. At nagpapasalamat ako sa buhay ni Mami Adi dahil napaka-supportive na mother-in-law. Kaya, I'm so blessed having Mommy Adi and Daddy Long sa buhay namin mag-asawa ni Pastor. At kaya naman, sabi dito, ayan, balikan natin si Sister Mercy, ayan. At yung word ni Lord ang magbibigay ng karunungan sa atin. At sabi mismo ng salita ng ating Panginoon, ito'y buhay at mabisa, madali lang sundan yung advice na sinasabi ng kapatid niya na lumipat ng bahay, no? Kaya lang sa mga panahon na yun, kung lilipat ka ng bahay, Sister Mercy, ayan, magiging ang tingin sa atin ay ma-pride tayo nung mga iiwanan natin, yung mga in-laws natin. Kasi kung punong-puno tayo ng galit, nakaramdam tayo ng sakit, sama ng loob, tapos aalisan natin yung problema, I think hindi yan magandang solusyon dun sa problemang kinakaharap nyo. Masarap, oo, ito yung direction na sinasabi ng ating Panginoon sa Genesis, live and cleave once na mag-asawa na tayo, pero hindi to perfect timing para tayo'y umalis dun sa sitwasyon. Alam mo, kaya ka nananatili pa dyan, naniniwala ako may purpose pa ang ating Panginoon at gusto niya magkaroon ka ng magandang relasyon sa biyenan mo. At soon, pag umokay na yung relasyon nyo, sigurado si Lord ang maghahanap ng mga mabubukodan nyo, yung bahay na talagang para sa inyo, hindi kayo mahihirapan. Pero tandaan mo, sabi dito, sabi ng ating kopya, no, ng salita ng ating Panginoon, tatlong message lang yung isi-share ko sa inyo, as easy as A, B, and C. Ayan. So kung meron tayong mga ganitong problema, mga kapatid, alam ko na yung iba sa atin ay nahihirapang mag-adjust sa buhay mag-asawa, pero kung 3 taon na, katulad ni Sister Mercy, alam nyo, let's act in love. Ayan. Act in love. Letter A. Sister Mercy, kung nakikinig ka ngayon, alam mo, yung siguro sa simula, marami ng mga naririnig na masasakit na salita. Siyempre, di ba, parang 2 babaeng nagmamahal sa isang lalaki. Yung nanay niya nang nag-spend ng more years and more tears na rin doon sa kanyang anak. At ito ang bagong babae sa buhay ng anak. Di syempre, diba, parang ako nga, 4 yung anak ng lalaki at ngayon pa lang, parang pag iniisip ko, no, ilagay ko yung sarili ko dun sa mother-in-law, parang ang hirap din i-let go ng anak natin na gusto pa rin natin, alam mo yun, dun sa buhay nila ay tayo pumasok pa rin, alamin yung mga ginagawa nila. Pero alam nyo, meron ng bagong buhay yung anak natin, and kung nakikinig ang mother-in-law, at kailangan natin, alam mo yun, magtiwala sa kanila, at sila yung maging responsable din, yung mga anak natin, tinuturuan natin silang maging responsable. At sa'yo naman, Sister Mercy, you need to act in love. So, hindi tayo kailangan mag-depend dun sa sarili nating nararamdaman, sa emotions natin. Ang kailangan natin sundin, yung guidance ng ating Panginoon. No matter how you feel, decide to act lovingly towards your mother-in-law. At talaga naman, nag-i-stay ang mga kapatid ko sa pananampalataya. Talagang feel na itong topic na to, hot na topic na to sa mother and daughter-in-law tandem. Thank you, Lord. At sabi dun sa 1 Corinthians chapter 16:14, sabi dito, at ang lahat ng ginagawa niyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Ayan, Sister Mercy, act in love. Alam mo yun, kahit na ano pa yung pinagdadaanan natin, hindi ko alam yung sitwasyon mo, pero pag punong-puno ka ng pag-ibig, alam mo yun, it will cover all the failures, the sins, sa mga maling ginagawa. Alam mo, punuin natin ng pag-ibig yung puso natin. Kapag in love nga tayo, di ba, yung magagandang bagay yung nakikita natin dun sa tao at hindi yung mga kamalian niya. At sabi pa sa Kawikaan, chapter 10, verse 12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi ng lahat ng kasalanan. Kaya sa lahat ng mga daughter-in-laws dyan, shout out sa ating lahat. Ayan, let's act in love. Mga kapatid, mga kasamba. Alisin natin yung galit at palitan natin ito ng pag-ibig. Love, love, love! Ayan. So, letter B. Kung meron kayong mga advice, mga kapatid, mga kasamba, na makakatulong kay Sister Mercy ngayon sa pinagdadaanan niya sa kanyang mother-in-law, type nyo lang dyan. At sigurado, naku,
malaking tulong ito sa atin, sa ating lahat. Actually, itong sinishare ko, hindi lang sa mother and daughter-in-law tandem. Pwede natin i-apply to sa lahat ng mga relational areas ng buhay natin. Mag-ina, mag-asawa, magkaibigan. Let's always act and love. And letter B, sabi ko nga, si as A, B, and C. Letter B, bless your mother-in-law. Ayan, i-bless daw natin, di ba? Paano ba natin i-bless yung ating mga mother-in-law? So, pwede natin silang i-bless in words. Ayan. I-try nyo na magbigay sa kanila ng mga appreciative words. Alam nyo yun. Magpasalamat tayo sa kanila. Purihin natin sila. Magpasalamat tayo. Mommy, thank you so much dahil ang ganda ng pagpapalaki mo sa anak mo. Nakikita ko na mahal niyo yung pamilya niya. At sigurado, lahat ng mga ito ay dahilan sa the way ng pagpapalaki mo sa kanya. Alam mo, in that way, alam mo, maantig yung puso ng mother-in-law. Kahit gaano pa yan katigas. Alam mo, magagandang salita. Lalong nakakapawi, nakapagpalambot ng puso yan. Sabi nga dun sa salita ng ating Panginoon, yung salita daw na malumanay, nakakaalis ng galit, nakakapawi ng galit. Kaya, let's bless them through our words. Ayan, ano pa? Say thank you. Ayan. Ano pa yung mga characteristics ng anak niya? I-highlight mo sa kanya. At dahil doon, alam mo yun, matutuwa siya sa'yo. Siguradong yung galit niya, yung kulot ng noo niya sa'yo, yung taas ng kilay niya sa'yo, sigurado mapapalitan niyan, mga kapatid. Ayan, thank you Lord. Aking love, bless our mother-in-law in words, and also bless our mother-in-law in our actions. Paano ba? Alam niyo, effective to. Nanonood ba si Mami Ading dyan? Ayan, nanonood yata si Mami Ading. At makita niya ang aking, marinig niya ang aking mga secret ng relationship sa aking mother-in-law. Ayan. Ito, mahalaga to. Always give her pasalubong. Okay? Pasalubong. Alam mo, through that na, alam mo yung pinaparamdam mo na you are thoughtful dun sa mother-in-law mo o kaya sa father-in-law mo. Lagi mo siyang naiisip, alam mo, pagpunta mo ng SM, alam mo yun, kahit something na, alam mo yun, maalala mo siya. Alam mo, malaking bagay ito, lalo sa mga umiidad na pinapahalagahan natin sila. Kaya isa sikreto ng pagpalambot ng puso ng mga mother-in-laws natin, bigyan mo sila ng pasalubong. Ayan. Kaya naman, sa pangatlo, ito, share ko sa inyo. Choose to respect. Sabi ka, di ba, kung yung regalo daw nakakapagpawi ng galit, sabi sa word ng ating Panginoon, sa kawikaan. Ayan, so bless them with our, ayan, narinig na yata yung pasalubong kay Mami Ading, no? Letter C, ABC lang ito, akin love, bless them in our words and in actions, and letter C, choose to respect. Kahit na ano yung mga naririnig nating salita, oo, nasaktan na tayo, di ba? Yung mga sa atin, pagkocontrol ng families natin. Ano pa yung naranasan mo, Sister Mercy, hindi ko na masyadong inilagay. At napakahaba ng aming chat ng kapatid niya. Maraming mga masasakit na salita ang narinig. Alam mo, always choose to respect. Ayan. Sabihin natin dyan, choose to respect. A, B, and C. Letter C, choose to respect. Sabi nga dun sa word ni Lord sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupang ibinigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Alam mo ba, itong command na to ng ating Panginoon ay hindi lang to limitado dun sa ating nanay at tatay, di ba? Ito extended rin sa ating mga in-laws. Kaya naman, ayan, thank you Lord. Amen. Respect is important. Ayan, thank you Lord. Si Sister Maricel, ayan, may mga nagko-comment na piliin natin i-respect. Alam mo, ito yung nag-hold sa atin. Minsan, alam mo yun, gusto na nating sumabo, gusto na nating sumigaw, mag-out of control, mag-burst sa anger. Pero alam mo, dahil sa salitang respeto, nare-remind tayo, hindi. Magulang to ng asawa ko, kailangan ko silang i-respect. Alam mo yun, somehow nakakapagpigil tayo, napipigilan natin yung mga masasamang lalabas sana sa bibig natin. Kaya piliin natin mga kapatid na irespeto sila. Extended iyon ng family natin, hindi lang yung mga magulang natin sinasabi. At alam ko na, sabi dito, may kalakip na pangako, nahaba yung buhay natin sa lupa. Alam nyo, pag nirespeto nyo yung mga mother-in-law, father-in-laws nyo, mga in-laws nyo,
hahaba yung buhay ng pagsasama yung mag-asawa, magiging masaya. Dahil na mga magulang ngayon, piliin natin na irespeto din sila, katulad ng pag-respect natin dun sa husband natin. So yan yung ABC, Sister Mercy. At dalangin ko ay natuto ka at mai-apply mo ito sa buhay mo. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, mga kasamba natin, mga kapatid natin sa pananampalataya, pwede natin i-apply ito sa lahat ng relationship natin. At kung may kulang pa, type nyo lang dyan, i-comment down below yung mga pwede natin idagdag para makatulong kay Sister Mercy. Ayan, nabalit. Alam mo ba, isa sa mga gustong-gusto kong kwento, ayan, buti na alala ko, thank you Lord, yung relationship ng mother and daughter-in-law, ayan, mababasa natin yan dun kay Ruth. Ayan, basahin natin to. Alam mo, si Naomi at si Ruth, napakaganda ng relationship nila as mother and daughter-in-law, na kahit namatay na itong asawa ni Ruth, ay talagang nag-stay siya na maglingkod dun sa mother-in-law niya. Kaya naman, ang kalakip nito, sabi dito, merong gantimpala at merong pagpapala. At mababasa natin yan sa word ng ating Panginoon dun sa Ruth, no, sa 11:12. Sabi dito, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, at alam ko ring iniwan mo ang iyong magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Alam mo, si Lord, He is an omnipresent God, at nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin, kung paano tayo nakikitungo sa mga tao sa paligid natin, sa biyenan natin, at kung sino pang karelasyon natin. At alam ko na pag gumawa tayo ng mabuti at patuloy tayong gumawa ng mabuti, meron itong kalakip na pagpapala at gantimpala sa ating Panginoon, katulad na lang ng nangyayari kay Ruth. Sabi dito sa 12, sabi ni Boaz mismo, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakumpong. Sister Mercy, kung naririnig mo ito, alam mo, wag tayong magsawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Because in proper time, you will reap the harvest if you don't give up. Kaya wag tayong, kung ano man yung nararanasan natin, kalupitan, sa employer man natin, at tayo mga employees, manatili ka lang dyan. At syempre, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Act in love. Bless them in words and in deeds. And syempre, choose to respect. Ayan yung ABC. Sobrang dali lang, pero dalangin ko, natulungan tayo ng banal na Espiritu na mai-apply natin. At sa mga pusong sobrang nasaktan, sa mga pusong punong-puno ng galit, imposible itong mga bagay na ibinabahagi ko. Yung iba sa atin malamang baka pagtawanan lang or baliwalain lang to, dahil alam mo, kahit na anong magandang sinasabi natin, pag yung puso natin ay balot sa mga galit at poot, nababalot ng mga, alam mo, mga narinig natin tumanim na sa puso, ang kailangan natin ay muli nating buksan yung ating puso at tanggapin natin yung source ng pag-ibig na tayo mismo, punong-puno tayo ng kapasawayan sa ating Panginoon, naging malupit din tayo sa Kanya, alam, binaliwala, lahat na yata ng sakit na naramdaman ng ating Panginoon, naramdaman na sa atin. Naramdaman sa atin. Kaya mga kapatid, alam mo, magiging possible lang itong vertical, tama ba? Vertical. Horizontal relationship natin na maging maayos. Kung maayos ang ating vertical relationship, ayun yung relasyon natin sa ating Panginoong buhay. Madaling umibig, madaling magbigay ng love, madaling mag-bless ng mga tao sa paligid natin, madaling magbigay ng respeto. Kung tayo mismo maayos at meron tayong Kristo sa ating mga puso. Kaya ngayong hapon na to, kung nahihirapan ka, alam ko kailangan natin ng ating Panginoon, the source of love, at siya yung talagang nagbe-bless sa atin, at sa Kanya nagmumula lahat ng respect. Kaya sabay-sabay nating tanggapin. Let's honor the Lord, tanggapin natin siya sa buhay natin bilang Panginoon natin at tagapagligtas, para maging posible ang magandang relasyon horizontally sa buong area ng buhay, sa buhay natin, mga kaibigan natin, mother and daughter-in-law relationship, o ano pang klase ng relasyon. Kaya mga kapatid, buksan mo ang ating mga puso, sabayan mo ng bibig ng salita, sabayan nyo ako sa panalangin, buksan ang bibig, sabayan nyo ako. Tanggapin natin ang ating Panginoon. Ang source ng pag-ibig, source ng forgiveness. Kaya mga kapatid, taas natin mga kamay natin, sabihin natin, Panginoong Yesus, maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord.
Ito ay buhay at mabisa. Lord, nahihirapan po ang iba sa amin na magpatawad, nahihirapang magmahal, nahihirapang magpala, mag-bless, Lord God, ng mga magagandang salita, magagandang gawa, Lord. Nahihirapang rumispeto. Pero kaya, Lord, kailangan ka namin sa mga oras na to, Panginoon. Tinatanggap ka namin, Panginoon. Manahan ka sa puso ng bawat isa, Lord. Para ang mga puso namin punong-puno ng galit, poot, mapalitan to ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. The unconditional love of Christ. Tinatanggap ka namin sa aming buhay. Bilang Panginoon namin at tagapagligtas. Patawarin mo kami, Lord. Kung gumagawa kami ng mga sariling kaparaanan namin, Lord, para makaganti sa kapwa, Lord. Nakakaramdam kami ng sakit. Patawarin mo kami, Lord, kung hindi kami nagpapatawad. Maraming salamat, Panginoon, dahil right now, Lord, in the name of Jesus, sa tulong ng Espiritu Santo, nililinis mo na ang aming puso na marurumi, punong-puno ng galit. And Lord, dahil ikaw na ang nananahan dito, Lord, madali na kaming magpatawad. Madali na kaming magbigay ng pagmamahal sa mga tao. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo lang pinapagaling ang aming mga puso, hindi mo lang nililinis ang aming puso, at binigyan pa kami ngayon, Panginoon, ng buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Ito'y buhay na pag-asa namin. Kaya maraming salamat, Lord, sa pagsulat ng aming pangalan sa aklat ng buhay. Ang lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen! Kung sumabay ka sa aming panalangin, congratulations! You've been born again. Salamat sa Panginoon. Pinanganak ka ng muli. Si Kristo na ang nananahan sa puso ng bawat isa. Kaya naman madali na tayong magbigay ng pag-ibig, magbigay ng respeto, at mag-bless ng mga tao sa paligid natin. Kaya Sister Mercy, lagi kang umaten ng OPM. Live na live here at Jesus Gompi, Cavite Church. Every day, 7 p.m. para yung salita ng Panginoon. Alam mo, yan ang maglilinis sa ating mga puso. Ano man sakit ang naramdaman yan, ano man ang mga bigat, ano man ang galit, papawiin yan lahat ng salita ng ating Panginoon. At ang pag-ibig niya, it will cover all sins. Thank you, Lord, and congratulations, mga kapatid. Again, sama-sama tayo. Let's declare and believe sa mga anak ng Diyos, sa mga worshiper ni Lord. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed and full of wisdom, full of potential, full of power. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen and amen. Power is in you, Messiah. Ayan, again, this is Isabel Rusit saying, stay healthy and fit. Body, soul, and spirit, beauty that is complete. See you again next week para na naman sa isang samba at tomorrow sa ating Sunday Fellowship, 10 a.m. live na live here at Jesus Gompi, Cavite Church. Sabay-sabay tayong ma-bless ng salita ng ating Panginoon. Bye everyone! See you again next week!